Magandang araw po sa inyo lahat dyan sa Pilipinas at maging dito sa Amerika. Magandang gabi. Ito ang inyong lingkod ay si Freddy sa Facebook/Freddy and a YouTube channel at Pilipino sa Amerika Vlog, a YouTube channel. Okay? Ay naku, may malungkot akong balita. Bago ko simulan ng itong balitang ito, sana kung di pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe lang po kayo. Just press the button, the red button below, and you are in to my channel and it's all free. Now, kung mag-comment ho kayo at kung pwede, magbigay nyo ako ng big likes, okay? Ito ay isang malungkot na balita. Kilala ho ba niya si Ronaldo Valdez? Ronaldo Valdez. Ito yung lumalabas sa role na Lolo Sir. Lolo Sir. Matatandaan nyo ba? Yung hit teleserye ng Too Good to be True. Too Good to be True. Na pinangungunahan nila Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Kaya ang tawag sa kanya ay Lolo Sir. Lolo Sir, okay? Lolo Sir. Yan ang ang tunay na pangalan ho ni Ronaldo Valdez. By the way, 6 decades na ho siyang artista. Pinanganak siya dyan sa Pilipinas at kaya siya ay Pilipino. Bagamat American descent siya. Okay? Nakita nyo? Mukhang Amerikano, hindi namang mukhang Pilipino. Pero dyan pinanganak sa Pilipinas. Ang tunay na pangalan ho ni Ronaldo Valdez ay James Dulaca Gibbs. James Dulaca Gibbs in real life. Ngayon, dahil may sakit ho siya eh. Ito ang report ng Quezon City Police District kasi lumalabas sa investigasyon na siya ay nagpakamatay. With the use of caliber 45, ito ang ginamit niya, tumagos yung bala ng malaki kasi yung 45 eh. At malakas yung 45, caliber 45. Tumagos yung bala sa ulo. Sa lakas. Patay agad. Dinala sa ospital at dineclared ng doktor na talagang wala na. Wala na. Bakit niya nagawa yun? Kasi nagkaroon siya ng, tawag doon? Minsan, pag gaganyan, may problema ka at nangyari sa akin yan eh. Hindi ako makakain. Ang sakit niya ay prostate cancer stage 3. Malapit na, no? Hindi pa siya stage 4. Stage 3. Dito nga sa Amerika, stage 4, nagagamot pa eh. Nagagamot pa. Way back in 2018, I was in Chicago. Sabi sa akin ng doktor, doon sa Chicago, meron akong lahat ng sign ng prostate cancer ay nasa akin. Kaya sabi ng doktor, it looks like you got prostate cancer. Naku, hindi ako makakain. Naku, hindi ako makakain. Sabi ng doktor, okay, it looks like your prostate cancer. Iyan ang prognosis niya. Kasi lahat ng sign nandun eh. Ini-refer niya ako sa isang Jewish doctor. Alam mo mga Jewish doctor, magagaling eh. Magagaling. Ini-refer ako. Alam mo ginawa ng doktor nung pinag-refer na sa akin na Jewish doctor? Napatawa. Kasi yung doktor na yon na siya, Polish doctor. Ito namang tumingin sa akin, Jewish doctor. Ang sabi sa akin ng doktor na Jewish doctor, napatawa lang siya. No, I can fix that problem. You have to undergo a procedure. A procedure na papasukan ng metal, ng camera, yung aking, yung ari ko. And we'll try to look on the case of what's going on inside. Ngayon, di nagawa na. After 2 weeks, lumabas yung resulta. Enlarged prostate lang. See? Cancer agad ang sabi sa akin, yung pala enlarged prostate. So, ang gagawin niya ay gagawa silang ng
ng butas sa loob para ako ay makaihi. Kasi ang sign niyan, hindi ka makaihi. At pag iihi ka, paunti-unti lang. Paunti-unti lang. Mag-umpisa yun sa ganyan. At maya pupunta ka sa washroom, pero hindi naman lumalabas, hindi naman makaihi. At pag hindi ka nakaihi, lalagyan ka ng catheter. Lalagyan ka ng catheter. Masakit yung catheter. Naku, napakasakit. Tapos nung inoperahan ako, pagkatapos ng operasyon, lalabas yung maraming dugo. Normal lang yun. Then after 1 week, nawala na. Completely nawala na. Ngayon, binibigyan na lang ako ng gamot na maintenance. That was 2018. Ano na ngayon? 19, 20, 21, 22, 23. 5 years ago or 6 years na. I'm still here. Ngayon, kung meron namang property ata si Ronald Valdez eh. Dapat pumunta na lang siya rito. At ang therapy na ginagamit niya ay proton therapy. Hindi ako doktor nadinig ko lang. Proton therapy. So, gumagamit yun ng advanced technology. Palagay ko meron din dyan sa Pilipinas eh. Meron naman siya, yung mga mayayaman na, katulad ni Ronald Valdez, meron siyang natagpuan patay siya sa kanyang condominium, condo, unit. At sayang kasi anong nangyari dyan, nung yung pagkakatuklas niya, nabigyan siya ng doktor na meron siyang prostate cancer, stage 3, ay na-depress siya. Yan, depression guys, depression. Nagagamot yan yung depression, nagagamot yan. Siyempre, another topic na naman yan, depression. How to solve and how to, hindi naman ako doktor, dapat pupunta kayo sa doktor para sa depression. Kung naiisip niya may depression kayo, nangyari sa akin yan, ilang beses dito sa Amerika, depression ako. Nadidepress ako. Kasi, nung una, alam naman nyo, pagdating ko dito, nawala yung papers ko. Na-depress ako. Hirap ako magtrabaho. Tapos, pag ako ay nag-aaral, hindi ako sumasagot, natatakot ako. Kasi nawala yung yung papers ko eh. Saka pag nasa trabaho, ma-attend ako ng meeting, di rin ako nagsasalita. Nung sa school, nag-aaral ako dito sa Chicago. Nagulat na lang yung doktor. Nagulat na lang yung college professor ko. Kasi alam ko yung topic at naipaliwanag ko mabuti sa board. Hindi ako makapalag. Tinanong sa akin, who are you? Hindi ko sinabi. Kasi natatakot ako. Baka ako mapauwi. Yun, nasolve ko yung problema kong yun. And after that, nagkaroon na ako ng self-confidence. Nung ako ay nawala yung aking, na-depress ako. Walang tumulong sa akin. Ako din ang tumulong sa sarili ko. Ang ginawa ko, I keep on breathing, studying, working, maximum 2 jobs ko 2 jobs in Chicago for 18 years. 2 jobs. Kaya ngayon, may pension na ako. At maganda ang pension ko. Kaya sinasabi ko sa inyo, ng lahat ng sakit ay may solusyon. 50-50. Mabuti na nag-try ka kaysa hindi. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon Diyos at ako ay naligtas sa ganung at pangalawa sa COVID. Na-depress din ako nung sinabi sa akin doktor na I'm sorry, we cannot do anything. But on the last part ng aking buhay, nung ako ay parang sinabi na sa akin ng doktor, you're going to die. Wala na akong magawa. Pero sabi sa akin ng doktor, I have a solution to you. It is remdesivir. You just sign the papers, waiver, and you will be okay. Ganun nga nangyari. Naka-okay ako. Kaya sa pagiging Katoliko ko, ay hindi ko makakalimutan kasi yung faith, importante yung faith na wala kay Ronaldo Valdez. Kaya pagpadasalan lang natin si Ronaldo Valdez para makarating man lang siya sa langit sakali. Kasi wala naman, yan ay depression at ang ginawa niya ay behavioral
Behavioral ang category niyan. Nasira ang ulo niya. Parang ganun. Nasira ang ulo. Classified yan as mentally illness. Kasi mga depression nagiging mentally kung hindi magagamot. Nagagamot yan. Ang kailangan pagkaganyan, kakausapin nyo ang pasyente. Bigyan nyo ng lakas ng loob. Huwag nyo sisirain ang loob. Ang kailangan niya ay social worker o mga psychologist. Okay? So, nakikirami po ako sa pamilya ni Idol Ronaldo Valdez. Magaling talagang aktor yan. Nagkataon lang na nauna siya ng depression. Ipagdasal po natin ang kanyang kaluluwa. Baka sakali lang naman po. Okay? Okay, in God we trust, never hold your peace.